Hello, good morning. This is Cora Sakdalan. Today po ang ating topic is about title transfer. Let's say po kumuha tayo ng property, house and lot, lot only, or condominium unit sa isang developer. And then yung developer po na yon is ang process po is included na ang title transfer. And then let's say po tayo ay spot cash payment. And then, included na ang title transfer. And then, si developer na po ang magpa-process ng title. Waiting na lang po tayo ng ating title sa pangalan natin na matransfer. So, si developer na po ang gagawa nun para sa atin. Kasi kasama na po sa binayaran natin. Let's say po, ganun yung package. Kasi iba-iba pong developer, iba-iba ang package. Meron pong developer na hindi pa kasama ang title transfer. Meron developer na kasama na ang title transfer. Si developer na ang magpa-process. And then, meron po din developer na kung kailan po natin na fully paid yung ating property, doon po tayo pagbabayarin ng ating miscellaneous fee or yung title transfer po. So, yun po, iba-iba po yung, yung mga packages ng mga developer natin. So, let's say po included na sa ating binayaran yung ating title transfer. Waiting na lang po tayo na matransfer sa pangalan natin ang ating property. So, si developer na lang po lahat ang gagawa nun para sa atin. Para hindi naman po masyadong hassle na para sa part natin as a buyer. So, ganito po yung ating mga i-check dun sa ating biniling property. Dun sa papel na ating hinihintay na matransfer ang title transfer sa pangalan natin. Yung pong ating i-check na once na ready na for pick up yung ating title, so i-check po natin yung ating title kung tama po yung pangalan ng ating title na na-transfer sa atin. And then syempre, i-check din po natin yung tax declaration, kung nakapangalan na rin po sa atin yung tax declaration natin. And syempre, yung pong lot area, i-check din po natin kung tama yung land area niya, kung ito po is lot or house and lot package, nandun naman po yun. Andun po yung land area. Yun po i-check natin. And then, let's say po yung ating tax declaration, meron po kasi nangyayari na yung tax declaration is hindi po nasasama sa pagkakatransfer. Minsan po hindi naka-transfer sa pangalan ni buyer or na-experience po namin personally, yung pong aming title is nakapangalan na sa amin pero yung tax declaration po hindi. So sabi ko dun sa developer, bakit hindi po kasama itong tax dec? Kasi binayaran namin is kasama yung transfer ng title pero may naiwan yung tax declaration hindi nasama. So ang sabi ay ma'am ipaprocess na lang po namin na hindi daw po pa nila kasi may mga may na priority or something. So medyo natatagalan na kami ilang buwan na and then hindi pa rin siya na-process papunta sa amin. So naisip namin na kami na ang mag-transfer. So, ito po ang ibibigay ko sa inyo, yung kung paano magta-transfer ng tax declaration, na-transfer naman na sa inyo yung title, pero yung tax deck ay hindi pa. So, ito po yung ating mga kailangan para kung mangyari po sa inyo, alam nyo na rin yung process at hindi na rin kayo mahirapan. Ito po yung una. So, hihingi po kayo ng copy ng e-car dun sa developer, yung pinagbayaran po nila. And then yung pong ating transfer tax. Kailangan po may copy din po kayo niyan para po kayo ay makapag-transfer ng inyong tax declaration. And then, yung pong ating other requirements, ito po ay kukunin naman natin sa Registry of Deeds. Yung Registry of Deeds po, hihingi kayo dyan ng cancelled, na certified true copy ng cancelled ng title. Yung una pong title na nakapangalan pa sa developer, hihingi nyo po yung canceled title nun. Certified true copy po. And then, hihingi din po kayo ng certified true copy naman ng bagong title. Yung nakapangalan na po sa inyo, hihingi nyo rin po yun. And syempre po, yung deed of sale na notarized, kailangan po meron kayong copy nun. Yung pong may tatak na sa likod na andun po kasi yung pag galing na po kasi sa BIR, may tinatatakan po doon ang BIR ng nakalagay doon yung sa mga pinagbabayaran. So, yun po yung kailangan nyo. And then, syempre, yung pong latest ng inyong amilyar or yung real property tax na latest, kailangan po nyo yun. And then, yung pong tax clearance. Yan po yung mga kailangan natin kapag tayo po ay magta-transfer ng tax declaration.
if yung title po ay nakapangalan na sa atin at yung pong tax declaration ay hindi po nakapangalan. Ibig sabihin, na-late po siya, hindi po siya na i-process ni developer. Kasi yun naman po, madali din naman i-process. Kaya lang minsan po ang developer kasi, since na hindi sila pa isa-isa ang process, kaya minsan matagal silang mag-process. Unlike po sa atin, na kung yun lang yung ipaprocess natin at tayo ang naglakad, mas mabilis po. Kasi yun lang po yung ating daladalang ipaprocess. Ayun po, sana po nakatulong itong video na ito at check nyo rin po yung inyong mga title copy or yung tax declaration nyo ba na-transfer na din sa inyong pangalan or hindi pa. So, i-check nyo rin po para po kayo ay ma-double check nyo po yung inyong mga tax declaration kasi baka po nagbabayad kayo is under pa rin nung developer yung tax declaration nyo. Mas maganda po kung naka-transfer na rin sa inyo para once na gusto nyo ibenta later on, madali po magbenta kasi yun po ang tinatawag na clean title, nakapangalan sa inyo ang title, nakapangalan sa inyo ang tax declaration, pagbabayad nyo ng mga amilyar, lahat sa inyo na rin nakapangalan. And then kung kayo po ay magpapaprocess, yun po, kailangan nyo lang po ng SPA kung ito po ay ipapalakad nyo. Ayun po, maraming salamat. Again, this is Cora Sakdalan po.